Walang kasing sakit ang mamatayan ng alagang hayop. Kaya naman upang makapiling pa rin dito sa mundo ang namayapang alaga, ang ibang mga fur parent, ipinipreserba ang katawan ng kanilang mga pet na kung tawagin ay taxidermy. Narito ang report. Sa loob ng 12 taon, hindi nawawalay kay Doc Glenn Gabriel si Sanyong, isang Belgian Malinois. Nang mamatay ang alaga noong 2022, malaki ang iniwang puwang ni Sanyong sa puso ni Doc Glenn. Pero imbes na ilibing, ninais ni Doc Glenn na makasama pa rin si Sanyong, na hinahaplos pa rin niya sa favorite spot nito sa kanyang klinika. Alam naman din namin na mayroong limitasyon talaga ang buhay ng alaga natin talaga. Ilang pag nasa ganung sitwasyon na napakahirap tanggapin talaga na pag nawala ng alaga mo talaga. Hindi pa popular noon ang taxidermy sa Pilipinas. May kasama rin kasing takot. Expose ang Pinoy sa taxidermy when it comes to yung hunter's trophy, yung mga ulo ng usa nung araw, tapos po yung pong mga sa museum for educational purposes. Sari-sari ang mga ipinipreserba sa pet eternity. Aso, pusa, maliit man o malaki, hanggang sa panabong na manok, ibon, reptile at kahit isda. Depende sa titingin, maaaring kilabutan ka dahil tila buhay ang mga mata ng mga alaga. Dati po kasi ang ginagamit is formaldehyde, which is not safe with kahit po sa humans. Pagka po kasi ang formalin nag-evaporate, nako-convert siya into something na toxin. Ngayon po, pag na-inhale po natin, yung lungs natin ang magiging primary affected. So, ang ginawa po namin, naghanap po ako ng chemical na pwedeng gamitin na safe po dun sa gumagawa, as well as safe pagdating po dun sa may-ari. Non-ionized salt, ang naging bonus pa po nun, naging odorless po yung gawa natin. Kung mapapansin nyo, ala po, dami-dami natin ditong kasamang taxiderm pet, pero wala pong amoy. Depende na sa pag-iingat, kayang tumagal ng hanggang 100 taon ang mga mount o mga hayop na isinailalim sa taxidermy. Bawal ilagay sa mainit na lugar. Ipinapayong dalhin agad ang alaga pagkamatay pa lang. Hanggang 3 buwan bago makuha ang preserved pet. Nagsisimula sa 20,000 pesos ang serbisyo. Kailangan malagyan ng ice or kung di kaya, mailagay po sa freezer. Kasi po pagka po hindi yan nalagyan ng ice at nailagay sa freezer, tapos nakulob ng matagal sa box, syempre po yung pong humidity napakataas, mainit sa loob na hindi maintindihan, mabubulok po. Ang pinakamalaking proyekto ng Pet Eternity ngayon, ang elepanteng si Mali, na minahal ng mga Pinoy. Si Mali po yung first and only full mount elephant sa buong Asia and here in the Philippines. Dahil sa laki at bigat, hindi biro ang pagpreserba kay Mali. Kasi nung makuha po namin si Mali, nagsa-start na mag-decay. Dahil po, una, ninecropsy po siya. Siyempre, alam niyo naman po, pag ninecropsy, nagkakaroon ng blood. So, yung pong blood, yung paggapang ng blood sa katawan niya ay isang way para mas mabilis po makapag-develop ng bacterial growth. Ginamitan po natin ng, kung alam niyo po yung chain block, yun po yung parang kadena na hinihila, pang-angat ng mga malalaking makina ng truck. Tapos may nakaalalay po na boom truck para lang ma-move. Malapit na ring masilip ng publiko ang nakapreserbang katawan ni Mali. Kung dating 3 sa 1 taon, ngayon nasa 200 na ang nagpapagawa sa kanila. Madamdamin ang mga tagpo lalo na sa mga unboxing. Crying because of sadness or sabi nila tears of joy. Kasi yun nga, makikita mo naman, hinihimas nila alagad. Kasi kung ayaw naman nila, hindi para yakapin nila ulit, makikita mo, parang bang nakakita sila ng kamag-anak na matagal na hindi nila nakita. Walang kasing sakit ang mamatayan ng alaga. May ibang sa ala-ala na lang binubuhay ang kanilang pet. Ngunit may ibang kahit wala na ang dating init, nais pa ring makapiling at mayakap ang kanilang alaga forever. Maan Makapagal para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.